Michelle, parang awa mo na. Maawa ka sa amin. Puno ng takot ang mga matang pakiusap ni Lina, pero wala akong nararamdamang kahit na anong awa para sa kanya. Isa lang ang gusto kong malaman. Sabihin niyo sa akin kung sino nag-utos na sunugin ang kumbento, kung saan ko iniwanan noon ang anak ko. Walang paligoy-ligoy na tanong ko. Nakita ko napalunok si Lina. Walang sumagot sa tanong ko dahilan para maubos sa maikling pasensya ko. Hindi ako makapagpigil. Pinulit ko ang telang nakita ko at magkakasunod na tinalian ng mga bibig ng dalawang bihag ko. Walang pag-aalinlangan na bumao ng patalim na hawak ko sa likuran ng lalaking katabi ni Lina at inukit ko ang codename na iniiwanan ko sa bawat biktima ko. Nasaksihan ni Lina kung gaano ako kalupit sa lalaking kasama niya dito sa apartment. Hindi ako nanghihinayang sa buhay ng demonyong ito. Habang paulit-ulit na pinahihirapan ko, hanggang sa nawala ng malay ay patuloy na umaagos ang dugo sa sahig. Napalunok si Lina nang makitang bumaling ako sa kanya at tinapunan siya ng matalim na tingin. Nagdahil sa'yo, naging demonyo ako, Lina. Sinabunutan ko ito at itinapat ang patalim na hawak ko at ginamit ko sa lalaking nangingisay at nag-aagaw buhay sa tabi niya. Wala akong pakialam sa bawat luhang nakikita kong umaagos sa pisngi ni Lina. Dahil mas grabe pa ang pinagdaanan ko noon nang dahil sa kanya. Kung gusto mong hindi maghirap sa kamay ko, sabihin mo sa akin na lahat ng alam mo. Matigas na utos ko kay Lina. Agad na tumango si Lina. Inalis ko ang busal sa bibig niya para marinig ang kanyang isasagot sa mga tanong ko. Maikli ang pasensya ko. Simulan mo na. Mapanganib na utos ko sa babaeng nanginginig ngayon sa harap ko. Alam nilang ako ang nagdala sa'yo sa kaasa kaya binalikan ako ng sindikato at tinanong kung nasa ng pamilya mo. Sinabi kong ulila ka na at may anak na nasa kumbento. Ilang alam ko, Michelle. Luha ang paliwanag ni Lina. Kahit na ano pang paliwanag mo, ikaw ang dahilan kaya nasirang buhay ko at nawalan ako ng anak. Timbagang nasagot ko. Parang awa mo na, Michelle. Wala akong ibang option. Ginawa ko lang yun para mabuhay. Nagmamakaawang pakiusap ni Lina. Mali ka. May ibang paraan kung gusto mo talaga makawala sa kanila. Nagawa ko, Lina. Malamig na sagot ko. Pinili mong kumapit sa sindikato dahil malaki ang pakinabang mo sa kanila. Narinig kong humihikbi si Lina at luha ang umiling sa harap ko. Hindi ako kasintapang at lakas mo, Michelle. Tinitigan ko sa mga mata ang babaeng nasa paanan ko. Ulam po ang dito sa mundo ang tulad mong duwag at manggagamit para mabuhay na masagana. Kahit alam mong ang kapalit ay masadlak sa lusak ang kapwa mo. Napalunok si Lina. Baka sa mukha niya ang labis na takot habang mabilis na umiiling-iling ang ulo. Gusto ko sana siyang sunugin ng buhay, tulad ng pagsunog nila sa kumbento. Pero marami ang madadamay sa oras na ginawa ko ito. Dikit-dikit ang mga bahay sa paligid ng apartment na tinitirhan ni Lina. Siguradong maraming inosenteng tao ang madadamay, bagay na hindi ko gagawin. Dahil kahit ako pa ang pinakamalupit na assassin sa paningin ng lahat, ay hindi ako pumapatay ng taong walang kasalanan at yan ang batas ko. Hindi ko pwedeng iwanan na humihinga si Lina dahil siguradong lalabas ang sikreto ko sa oras na binuhay ko siya. Muling binusilan ko ang bibig niya at ipinataw ko ang pinakamalupit na parusa ko sa kanya. Tanging mga ungo lamang ni Lina ang narinig ko hanggang sa nakita kong nangingisay siya sa harap ko. Gamit ang smartwatch, nag-scan ako ng malapit na mga CCTV camera sa buong lugar. Bago ko lumabas sa apartment ni Lina ay dinukot ko ang cellphone ko at tinawagan si Boss Christian. I'm dead, boss. May 4 na CCTV sa lugar ko, nasan ako ngayon? Mabilis na sabi ko na sagutin ni Boss Christian ang tawag ko. Possible akong matrace dahil makikita sa mga CCTV footage ang pagpunta at pag-alis ng sasakyan ko sa area na ito. Kahit ibang plate number ang gamit ko ngayon, much better na wala akong iiwan na bakas para masundan ako ng pulisya kapag nag-imbestiga sila. Alright, ako nang bahala. Sapat na ang narinig ko para mabilis na umalis sa apartment ni Lina. Parang walang nangyari na sumakay ako sa sasakyan ko at umuwi sa penthouse ko. 5 na lang ang natitira. Nabawasan ng 2 ang nasa listahan ko. 5 na lang ang natitira at tuluyang maipaghihiganti ko na ang pagkamatay ng anak ko. Hindi na baling ako lang mag-isa ang gumawa nito dahil walang alam ang magaling na ama ni Baby J sa naging existence ng anak ko. Kaya wala din siyang karapatang malaman kung ano ang nangyari sa kanya.
Hapon na nang nagising ako. As expected, laban ng balita ang ginawa ko kay Lina at sa live-in partner niya. Alam ko nag-iwan ng takot ang nangyari sa mga tao dito sa Pilipinas. Masyadong ginalingan ng mga reporter ang headlines para makuha ang atensyon ng publiko at maging trending at sensation ang kanilang scoop. International killer? Nandito na sa Pilipinas. Meron pang isa na ang sabi ng isang newscaster ay ginaya daw ng pumatay kina Lina ang style ng famous assassin at killer na gumagala sa buong mundo. Ibinaba ko ang cellphone na hawak ko dahil gusto ko maligo. Gutom na ako at wala akong lutong pagkain dito sa loob ng penthouse ko. Wala din akong kahit na anong stock ng instant food kaya mas mabuting lumabas ako para mag-grocery. Simpleng damit lamang ang suot ko. Pinili kong gumamit ng public transport kaya sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa isang shopping mall kung saan ay mayroong grocery store. Walang kakaiba sa paningin ko. Maraming tao sa paligid pero wala akong pakialam sa kanila dahil kumakalam na ang sikmura ko at naghahanap ako ng restaurant kung saan ay attractive sa paningin ko ang pagkaing makikita ko. Hindi ako mapili pero gusto ko ng Pinoy style na pagkain. Sa ilang taon ko kasi sa abroad ay bihira lang akong nakakakain ng Pinoy dish. Dad, gusto ko dito. Narinig ko sabi ng isang batang lalaki sa kasama nito. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin dahil natigilan ako at hindi ko nagawang ihakbang ang mga paa ko. Are you sure? Baka mamaya magreklamo ka na naman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. That voice, pamilyar siya sa akin. Ilang kurap ang ginawa ko. Nagpakawala din ako ng magkasunod na buntong hininga para kumalma. Habang hindi inaalis ang mga mata sa dalawang taong pinagmamasdan ko. Hindi ako maaaring magkamali. Si Miguel Monterreal ang nakikita ko kasama ang isang batang lalaki sa harap ng restaurant na napili ko. Hindi nagtagal may babaeng buntis ang lumapit sa kanila at masayang kinausap sila. Bakit nandito pa rin kayong dalawa? Nakangiting tanong ng babae at pagkatapos ay matamis na ngumiti sa lalaking pinagmamasdan ko. Akala ko ba gutom ka na? Narinig kong tanong ng babae kay Miguel. Nakita ko umakbay sa babae si Miguel at walang pakialam sa paligid na kinabig palapit sa kanya at hinalikan sa sentido. Pakiramdam ko isasabog ang dibdib ko nang humarap ang batang lalaki sa babaeng lumapit sa kanila at nakita kong kamukha siya ng lalaking kausap niya at para silang pinagbiyak na bunga. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Pakiramdam ko isasabog ang dibdib ko dahil sa masayang tagpong nakikita ng mga mata ko. Pinili kong talikuran sila at tumakbang palayo sa kanila. Hindi ko kayang tingnan ang masayang pamilya ni Miguel Monterreal habang nakatayo ako at nakikita ko silang buo. Kaya pala siya biglang umalis noon dahil may babaeng naghihintay sa kanya. Sa tingin ko hindi naglalayo ang edad ng batang nakita kong kamukhang-kamukha niya at tinawag siyang Daddy. Malaki ang hakbang na umalis ako sa shopping mall na pinuntahan ko. Ang akala ko ay bato na ang puso ko pero masakit pa rin pala. Kapag nakita mismo ng mga mata ko na masaya siya at buo ang pamilya. Wala man lang siyang ideya kung ano nangyari sa akin matapos niya akong iwan sa probinsya dahil may pamilya pala siyang binalikan. Ang unfair minsan ng mundo Pero hindi na ako papayag na maging api ako. Instead na umiyak at magmukmok, bumili ako ng alak at umuwi sa penthouse ko. Mas mabuting ako na lang ang magluksa para sa anak ko dahil wala namang pakialam sa kanya, si Miguel Monterreal. Ang masakit lang ay hindi ako katulad ng ibang namatayan ng mahal sa buhay. Wala akong puntod na pwedeng dalawin at puntahan kapag namimiss ko ang anak ko. Dahil kahit abo niya ay pinagkait sa akin ang tadhana. Tangi sa puso't isip ko na lamang nakatatak ang masayang mukha at alaala ng anak ko. Kahit na anong mangyari, hindi ko siya makakalimutan. Kahit tanging ako lamang ang mag-isang nakakaalam ng kanyang naging existence. Why are you here? Walang emosyon na tanong ko kay Max nang abutan ko siyang naghihintay sa akin sa labas ng bahay ko. Ngumiti siya sa akin at umalis sa pagkakasandal ng katawan sa pintuan ng penthouse ko. Pinapunta ko dito ni boss. Sagot agad ni Max. Hindi na ako nagtanong pa. Normally, tinatawagan ako ni Boss Christian kapag may kailangan siya pero ngayon lang nangyari na pinapunta niya dito sa bahay si Max. Kung sa bagay, nandito na nga pala ako sa Pilipinas kaya pwede niyang utusan ng kahit na sino sa mga tauhan niya para puntahan ako dito sa penthouse. Walang kibo na binuksan ko ang pintuan at pumasok ako, kasunod si Max. Inilapag ko ang dala ko sa sahig at walang buhay na umupo sa sofa. You look exhausted. Narinig ko sabi ng kasama ko pero hindi ko siya sinagot. May problema ka ba, Michelle? Nagangat ako ng mukha at naniningkit ang mga mata na tiningnan si Max. Hindi tayo close. Para tawagin mo ako sa pangalang niyan, Max. Alam mong trabaho lang ang dahilan kaya ka nandito. Walang emosyon na sagot ko.
Ayoko may lalaking lumalapit sa akin at binibigyan ng kahit na anong kahulugan ng paglapit niya. Trabaho lang ang mahalaga sa akin at wala ng iba. Alright, tipid na sagot ng kaharap ko. Gusto ni boss na samahan kita kaya pinapunta niya ako dito. Napabuga ako ng hangin at kunot ang noo na nagtanong sa kanya. Bakit? Hindi ko kasi nagustuhan ang narinig ko. Sanay ako mag-isa at nagkakaroon lang ng kasama kapag may misyon akong kailangan ko ng agarang rescue sa operasyon. Nagkabit balikat ang kaharap ko at sumandal ang likod at ulo sa sofa. I don't know, yan ang utos na boss. Napabuntong hininga na lang ako sa narinig ko sagot ni Max. Alam naming dalawa na kapag utos ni Boss Christian ay hindi questionable iyon kung bakit ganoon ang naging desisyon niya. Kung titira ka dito kasama ko, don't expect na magiging madali sa iyo ang lahat. Hindi ako nagluluto dito sa bahay at wala akong stock ng pagkain dito. Walang kangiti-ngiti na sabi ko. No problem, marunong ako magluto. Nakangiting sagot ng kaharap ko. Bahala ka. Tumayo ako at kinuha ang isa sa mga spare key ko at ibinigay kay Max. Here, Sir Key. Ibalik mo na lang sa akin kapag tapos ka ng bantayan ako. Ngumiti si Max at inabot ang susi mula sa kamay ko. Gusto mo bang uminom ngayon? Lady M? Nag-akusang tiningnan ko si Max. Mukhang nakita niyang puro alak ang mga dala ko kaya nagtatanong siya ngayon. Hindi. Tipid na sagot ko. Kinuha ko ang mga alak na pinamili ko at pumasok sa loob ng silid ko. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit sa dibdib ko at nahihirapan akong paglabanan ito. Binuksan ko ang alak at mabilis na nilagok. Hindi ako mahilig uminom. Normally ay wine lang pero sa tingin ko ay kailangan ko ito ngayon para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Ang akala ko ay bato na ang puso ko. Pinili kong maging manhid at mawala ng pakialam sa nangyayari sa paligid ko pero iba pala kapag harapang nasaksihan ko na ang katotohanan at ipinamukha sa akin na kahit kailan ay hindi talaga kami nag-exist ni Baby Joy sa buhay na lalaking iyon. Dahil simula pa lang ay may pamilya na siyang naghihintay sa kanya. Pumikit ako dahil nalalabo ang paningin ko. Ito ang unang pagkakataon na tumulo ang luha ko sa loob ng 3 taon. Sinabi ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako masasaktan. Kaya naging matigas ako pero kahit ilang taon na lumipas ay masakit pa rin pala ang lahat. Ngayong bumalik na ako dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiinom. Basta ang alam ko ay naubos ko ang laman ng alak na iniinom ko at nakatulog ako. Masakit ang ulo at nanlalabo ang paningin nang imulat ko ang mga mata ko. Nakahiga pa rin ako dito sa ibabaw ng kama at hindi man lang nagawang magbihis. Dahil parehong damit pa rin pala ang suot ko kahapon ang nasa katawan ko ngayon. Ilang ulit akong huminga ng malalim habang sa po makirot na sentido. Kahit hindi maganda ang pakiramdam ko ay bumangon ako. Gusto ko kasing maligo. Ramdam kong nanlalagkit ang katawan ko. Nahihilo at naduduwal din ako kaya malaki ang hakbang na tinungo ko ang banyo para maghilamos at sipilyo. Siguro ay dala na rin ng hangover, tapos ay walang maayos na kain at tulog kaya nanghina ako. Agad akong tumawag sa unang restaurant na nakita ko sa list at nag-order ng pagkain para may makakain ako. Good afternoon. Nagulat ako na makita ko si Max na nakaupo sa sofa dito sa sala paglabas ko mula sa silid ko. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dahil ang akala ko ay mag-isa lang ako dito sa loob ng penthouse ko. Let's just ready. Sabi pa ni Max kaya maang na napatingin ako sa kanya. Oo nga pala, pinapunta siya dito ni Boss Christian para may kasama ako. Nag-order na ako ng pagkain ko. Formal na sagot ko pero ngumisi lang ang lalaking kausap ko. Walang gayumang pagkain niluto ko kaya huwag ka mag-alala. Masarap yun. Nagkibit balikat lang ako. Nakangiti naman si Max na mukhang confident siya na masarap nga ang luto niya. Simula nang tumira ako sa abroad, bihira akong kumain ng homemade food. Dahil hindi naman ako nag-stay sa isang lugar lang, kaya umaasa ako sa food delivery o kaya pumupunta na lang ako sa restaurant. Mabuti na lang at mataas ang metabolism ko. Malaking bagay din na alaga ko ang sarili ko sa exercise, kaya hindi ako tumataba at maganda ang hulma ng katawan ko. Parang pag-aari ni Max ang kusina at bahay ko. Siya ang nagluto at naghain ng pagkain sa mesa dahil kahit minsan hindi ako nakapagluto dito sa penthouse. Ayos na sa akin ang Chinese noodles na laging ino-order ko sa restaurant. Maayos din ang food packaging at may kasama ng kutsara at tinidor. Kaya hindi ako naguhugas ng mga ginagamit ko at diretso na sa trash bin ang mga ginamit ko. Kain na! Nakangiting yaya sa akin ni Max. Dahil gutom na rin ako at hindi pa dumarating ang pagkain in-order ko ay sinubukan kong tikman ang pagkain niluto ni Max. How is it? May ngiti sa labi na tanong ng kasama ko. Not bad. Tipid na sagot ko. Honestly, masarap siyang magluto pero ayoko magbigay ng kahit na anong komento dahil baka isipin ng kasama ko na close kaming dalawa.
I'll take that as a compliment. Narinig kong sabi ni Max. Nagkabit-balikat na lang ako at hindi na sumagot. Sanay na siya sa ugali ko dahil umiiwas talaga ako sa kahit na sino lalaki at hindi ako nakikipag-usap sa kanila, not unless related dito sa trabaho. Nasa kalagitnaan ako ng pagkain nang marinig ko ang malakas na buzzer ng doorbell sa labas. Dahil inaasahan kong pupunta dito ang magdi-deliver ng pagkain in order ko sa isang kilalang restaurant, kaya tumayo ako at mabilis na tinungo ang pintuan at binuksan ito. Hindi ko inaasahan ang mukhang bumungad sa mga mata ko. Ang akala ko'y food delivery man ang nandito sa labas ng pintuan ng bahay ko. Dahil sinabi ko na sa receptionist sa ground floor na paakyatin na dito at wag nang tumawag sa akin kapag dumating ito. Anong kailangan mo? Salubong ang kilay na tanong ko kay Miguel Monterreal. Tumaas ang kilay nito at nginisian ako. Hindi ka pabayad sa akin kaya hinanap kita. Nag-init ang ulo ko sa narinig ko. Akmang isasara ko na sana ang pintuan pero mabilis na naiharang ni Miguel Monterreal ang sarili. Wala akong kahit na anong utang sa'yo ha. Inis na singhal ko. Diba? Binasag mo cellphone ko? Binugbog mo ba ako? Kaya itong medical records ko pati na rin ang amount na binayaran ko sa pananakit mo sa akin. Tinapunan ko siya ng matalim na tingin at hindi pinansin ang puting envelope na hawak niya. Lumayas ka dito. Kung ayaw mo bumalik sa ospital, nabasag ulit ang mukha mo. Galit na pananakot ko sa kaharap ko. Nanginginig ako sa galit. Baka kapag hindi umalis sa harap ko ang lalaking ito ay kung ano pa magawa ko sa kanya. May problema ba, Michelle? Narinig kong tanong ni Max mula sa likuran ko. Dahilan para mapalingon ako at pinandilatan ko siya ng mga mata dahil tinawag ako sa pangalan ko. As if close kaming dalawa. Ah, wala, honey. Mabilis na sagot ko. Nakita kong nangunot ang noo ni Max pero agad naman tumango nang makita ang ekspresyon ng mukha ko. Lumapit siya sa akin at biglang pumulupot ang braso sa bewang ko. Sino kasama mo? Tanong ni Miguel Monterreal sa akin. Hindi tayo close para tanungin mo ako kung sino kasama ko dito sa bahay. Inis na sagot ko. Umalis ka dito at huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Nagtaas lang ito ng kilay at hindi ako sinagot. Bumaling siya sa lalaking katabi ko at nginisian si Max. Mabutit na tatagalan mo ugali ng amaso ng iyan. Binugbog ako niya sa kalsada. Parang batang nagsusumbong na sabi ni Miguel kay Max. Hindi ka sasaktan ng asawa ko kung wala kang ginawang hindi maganda sa kanya. Seryoso at mabilis na sagot naman ni Max. Palihim na sinikuko ang lalaking katabi ko pero natigilan nang nakitang bumaba sa braso ko ang mga mata ni Miguel Monterreal. Overreacting naman kasi si Max. Tinawag ko lang na honey tapos asawa na agad ang pakilala kay Miguel sa sarili. Asawa? Pinanlakihan ako ng mga mata nung walang hiyang lalaking kaharap ko at nilisian pa ako. Tumingin siya kay Max at ngumiti na para bang nakakaloko. May asawa bang single ang status? Ano bang pakala mo? Matigas na sagot ni Max. Hindi mo ba nakikita na magkasama kami sa isang bahay? Sabi mo eh. Mayabang na sagot ng kaharap namin. Nagkibit-balikat lang si Miguel. Pero ramdam ko ang mga mata niyang nakatitig sa mukha ko habang paulit-ulit na nagpapakawala ako ng malalim na buntong hininga para kumalma ang mabilis na tibok ng puso ko. Ang awkward kasi sa pakiramdam ko lalo na at harapan kong tingnan ako ni Miguel Monterreal mula ulo hanggang paa. Habang magkadikit ang mga katawan namin ni Max sa harap niya. Inis na inalis ko ang nakapulupot na braso ni Max sa bewang ko at taas noon na hinarap ang walang hiyang lalaking kaharap ko. Sa aming dalawa siya ang may malaking atraso sa akin. Bakit ko siya babayaran kung nabugbog ko man siya? Gayong basta na lang niya akong hinalikan. Nagsasayang ka lang ng oras dito. Kung gusto mo akong kasuhan dahil sinampal kita, go ahead. Inis at mainit ang ulo na sagot ko. Talagang nasasagad na ang maikling pasensya ko nang dahil sa kakapalan ng mukha ng lalaking ito. Seriously? Mas gusto mo pa talaga maskandalo tayong dalawa? Rather than bayaran mo ang danyos at perwisyo na ginawa mo sa akin? Tila hindi makapaniwala na tanong ng lalaking kaharap ko. Leave me alone! Galit na singhal ko dahil kumukulo na ang dugo ko sa kanya. Baka kapag hindi ako nakapagpigil ay hindi lang sampal ang abutin niya sa akin ngayon. Palalayasin ko na sanang walang hiyang si Miguel Monterreal nang marinig kong nagsalita si Max sa tabi ko. Fine, para tigilan mo na ang asawa ko at hindi siya nagagalit ng ganyan. Magkano bang nagastos mo at babayaran ko? Sabat ni Max. Kaya mas lalo lamang ako nainis. Sinamaan ko siya ng tingin pero tila ba may gusto ipahiwatig si Max sa akin sa paraan kung paano niya ako tingnan. Inis na sinipa ko sa binti si Miguel Monterreal at mabilis na sinara ang pintuan. Pero dahil katabi ko si Max ay hindi ako nakakilos ng maayos kaya naharang ito ng braso ni Miguel Monterreal. Not so fast, Miss Michelle.
Nakangiting sabi ng lalaking kaharap ko at pinagdiinan pa talaga ang pagtawag sa akin ng Miss, as if alam niyang hindi ko asawa si Max. Hindi ko gusto nakikita kong angas sa mukha ng lalaking kaharap ko na para bang pag-aari niya ang bahay ko at pwede niyang gawin ang kahit na anong gusto. Mabuti na lang at nandito si Max dahil kung hindi, baka kung ano na ang nagawa ko. Nahihirapan ako makontrol ang emosyon ko pagdating sa lalaking kaharap ko. Kaya minabuti kong talikuran sila at pumasok na sa loob ng silid. Bahala na si Max sa kanya. Hindi ko kayang magtagal sa harap ng lalaking iyon dahil paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang nakita kong masayang tagpo ng pamilya niya kahapon sa loob ng shopping mall. Hindi ko na natapos ang pagkain ko. Nagulong na lang ako sa loob ng silid ko kahit narinig kong may nag-doorbell at mukhang dumating na ang pagkaing in-order ko kanina. Binuksan ko ang laptop ko at pinag-aralan ko ang bawat details at information ng 5 pang mga kalalakihang sangkot sa pagkamatay ng anak ko. Kailangan ko magmadali para matapos na ako sa kanila at makaalis na dito sa Pilipinas. Habang nandito ako'y mas lumiliit ang mundo ko. Nahanap ni Miguel Monterreal itong penthouse ko kaya hindi ako pwedeng magtagal dito. Siguradong nag-imbestiga na siya. Kaya nalaman niya ang pangalan ko at kung saan ako nakatira. Mas kailangan ko mag-ingat ngayon. Hindi imposible na nakasunod siya sa akin nang dahil sa naging away namin dalawa. Alam kong binago ni Boss Christian ang details at personal information ko. Pareho pa rin naman ang pangalan na gamit ko. Yun nga lang ibang details na nakalagay tungkol sa address ko at sa family ko. Alam kong kahit hukayin ito ni Miguel Monterreal ay tanging yun lamang ang available na information na makukuha niya sa kahit na anong government agency. Hindi ako kinakabahan na may iba pa siyang pwedeng malaman tungkol sa akin dahil malinis ang records ko. Siguro tuluyan na niyang kinalimutan na nangyari sa amin noon sa probinsya dahil nakita ko na kaya akong tingnan ng diretso sa mga mata ni Miguel Monterreal na para bang hindi niya ako kilala at kahit minsan ay hindi pa nakita at nakasama. Mahinang katok mula sa labas ng pintuan ang sumunod na narinig ko. Alam kong si Max ito dahil tinawag niya ang pangalan ko kaya tumayo ako at pinagbuksan ko siya. Dumating na ang order mo. Agad na sabi ni Max nang harapin ko. Salamat, pakilagay na lang sa fridge. Walang ganang sagot ko. Hindi ka kumain kagabi. Hindi mo rin tinapos ang pagkain mo kanina. Then, itinaas ko ang kanang kamay ko para pigilan si Max sa mga sinasabi niya. Kaya ko sarili ko. Walang emosyon na sagot ko. Pero pinababayaan mo ang sarili mo, Michelle. Mabilis na sabi ni Max. Nagpakawala ko ng malalim na buntong hininga at pagkatapos ay nagtaas ng muka at tinitigan sa mga mata ang lalaking kaharap ko. It's none of your business. Umiling si Max at seryosong nakipagtitigan sa akin. I do. Yan ang dahilan kaya nandito ako. Alam ni boss na pinababayaan mo sarili mo, Michelle. Isa ka sa mahalagang key person sa organization at ginagawa ni Boss Christian lahat para masiguro maayos ang kalagayan mo. Tumangutango ako. Alam kong hindi ako pababayaan ni Boss Christian dahil simula pa lang ay siya na naging life savior ko. Walang kibo na bumalik ako sa mesa at muling kumain. Mainit pa ang pagkain in-order ko kaya kahit paano yung gumanda ang pakiramdam ko. Tahimik naman, nakaupo si Max. Sa sofa hawak ang cellphone niya. Dahil hindi ako komportable na may kasama dito sa bahay, ay nagkulong ulit ako sa loob ng silid ko at paulit-ulit na pinag-aralan ko ang susunod na magiging hakbang ko. Gusto kong mapag-isa at hindi na rin ako nagtanong kay Max kung ano ang naging usapan nila ni Miguel Monterreal. Ang mahalaga sa akin ngayon ay wala na ang lalaking iyon at hindi ko na nakikita ngayon ang kanyang pagmumukha. Mabilis na lumipas ang oras, gabi na naman at ito na ang hinihintay ko. Suot ang mataas na sapatos, kapares ng revealing na damit ay umalis ako. Sakay ng sasakyan na hiniram ko kay Boss Christian at pinuntahan ko ang club and casino na pag-aari ng sindikatong punot dulo ng kaguluhan sa buhay ko. Wala silang kamalay-malay sa tunay na pakay ko sa establishment na pinasok ko. Sa ayos ko ngayon, walang bakas ni Michelle ang makikita sa mukha ko. May suot akong contact lenses na connected sa database ng organisasyon at malinaw na nakikita rin ni Max kung ano ang nakikita ko sa paligid. Nakasuot din ako ng wig at nag-spray ng tanning oil sa katawan para magmukhang morena dahil pumuti ang balat ko sa loob ng ilang taon na pananatili ko sa abroad. Alam kong may ilang nakapansin agad sa akin nang umupo ako sa bakanteng upuan at nag-order ng inumin. Nagkunwari akong walang pakaalam sa paligid ko at kunwari ay gustong magpakalasing. May mga lalaki makulit at lumapit sa akin pero hindi ko pinansin. Ilang minuto pa ang hinihintay ko ay dumating na ang taong pakay ko kasama ang ilang kasapi ng sindikato. Alam ko nakuha ko agad ang atensyon nila.
Sinadya kong magkunwaring lasing na at halos wala na sa sarili pero wala silang kamalay-malay na palihim ko nang ibinuhos sa sahig ang alak na laman ng baso ko. Akala ng mga nasa paligid ko inilalago ko ang alak na iniinom ko pero agad na iniluluwa ko ito sa sahig oras na yumuko ako. Mabuti na lang at carpet ang sahig dito kaya hindi nila napapansin ang ginagawa ko. Sa akin ang taong pakay ko. Miss, mukhang mag-isa ka lang. Can I join you? Kunwari naniningkit ang mga matang tumingin ako sa kanya. Yeah, pwede kitang samahan ngayong gabi, miss. Mag-isa lang din ako. Sabi na lalaking lumapit sa akin at umupo sa tabi ko. Ngumiti ako ng matamis sa kanya. No pleasure. Sa isip ko'y paulit-ulit na pinapatay ko na siya pero dahil wala akong sumud na makipaglaro ngayon sa demonyong ito, ay gusto kong matapos agad ang trabahong gagawin ko para makaalis agad ako sa lugar na ito. Cheers! Malakas na sabi na lalaking pakay ko at isa sa mga demonyong sumunog noon sa kumbento. Itinaas niya ang hawak na baso. Dala niya ito na lumapit sa akin at naghihintay ako ng tamang pagkakataon para maisagawa ko na ang plano ko. Ouch! May kumagat sa paa ko. Kunwari nasasaktan na daing ko. Mapang-akit na inangat ko ang kanang binti ko at ipinatong sa hita ng lalaking katabi ko. Mabilis na kumilos ang kamay ko. Gamit ang laso na nasa dulo ng kuko ko ay agad na inilubog at sinawsaw ko ang daliri ko sa alak na iniinom ng manyakis na lalaking katabi ko. Ramdam ko ang magaspang na palad niyang humagod sa binti ko pero tiniis ko ito. Kahit gusto ko na siyang sipain sa muka. Gusto ko matapos ang misyon ko na hindi ako pinaghihinalaan na may kagagawan sa nangyayari sa kanya. Ang ganda mo. Napakaganda ng katawan mo. Puno ng pagnanasa na sabi ng katabi ko sa akin. Ngumiti lang ako at umayos ng upo kaya nabitawan niya ang kanang paa ko. Let's drink. Gusto kong malasing. Inabot ko sa kanya ang dala niyang baso at nakipag-toast. Deadly ang laso na ginamit ko kaya maingat talaga ako sa tuwing gumagamit nito. Minuto lang alilipas, sigurong fatal na ang effect nito dahil pinatitigil nito ang tibok ng puso. Kaya cardiac arrest ang lalabas sa findings at hindi matatrace sa dugo ang existence nito. Pinag-aralan itong mabuti ng mga chemist sa organisasyon ni Boss Christian. Napaka-useful ng laso na ito dahil walang kahirap-hirap na nagagawa ko ang bawat mission ko gamit ito. Habang nagbibilang ako ng bawat segundo na lumilipas ay may malanding babaeng lumapit sa lalaking kasama ko at biglang kumandong sa kandungan nito at biglang siniil ng halik sa labi. Napangiti ako dahil nasa kanyang atensyon na lalaking nilason ko. Hanggang sa nakita kong napangiwi ito at sinapo ang tapat ng dibdib. Oh my God! Narinig kong bulalas ng babaeng nasa kandungan ng bagong biktima ko. Agad naman lumapit ang ilang kalalakihan at sinuri ang lalaking nilason ko. Ano nangyari kay Berto? Narinig kong tanong mula sa isa sa mga lalaking lumapit sa amin. Inatake siya sa puso. Narinig kong malakas na sagot ng isa pa. Nagkunwari akong lasing at walang pakialam sa nangyayari sa paligid ko. Malinaw na nakikita ko kung paanong nagkagulo ang lahat sa harap ko nang mawala ng hininga ang lalaking nilason ko. Hanggang sa binuhat ito ng mga kasamahan niya para ilabas dito sa club at dalhin sa ospital. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sumabay ako sa bugso ng mga palabas na customer dito sa club at agad na sumakay ng kotseng hiniram ko kay Boss Christian para agad na makaalis sa lugar na ito. Kahit madaling araw na akong nakauwi ay nadatnan kong naghihintay si Max dito sa loob ng penthouse ko. As expected, nakamonitor siya sa naging trabaho ko at ready siya in case na dumating sa puntong kailangan niya akong i-rescue. Congratulations! Successful little lakad mo, Michelle. Nakangiting bati sa akin ni Max. Tumayo siya at kumuha ng alak at agad na nagsalin sa dalawang mataas na baso at pagkatapos ay nakangiting ibinigay sa akin ng glass wine at nakipag-toast. Thank you. Tipid na sagot ko at pagkatapos ay mabilis na nilagok ito. You're always welcome. Alam mo yan. Narinig kong sagot ni Max. Saglit na katahimikan ang namagitan sa amin dalawa. Muli nagsali ng wine si Max at inabot sa akin. Nasa Baguio ang susunod na target ko. Naisip kong sabihin sa kanya. Are you inviting me to join you? Tanong ni Max habang seryosong nakatitig pala ang mga mata sa mukha ko. It's up to you. Kibit balikat na sagot ko. Kaya ko lumakad at gawin ang trabaho ko na mag-isa pero dahil ibinigay siya ni Boss Christian bilang partner ko, habang nandito ako sa Pilipinas ay hindi ko may iwasan na hindi siya isama, lalo na kung malayo ang trabahong gagawin ko. Sabihin mo lang kung kailan. I'm always ready. Tinungaan ko lang si Max at inilapag sa center table ang wine glass na ginamit ko. Tumayo na ako at nagpaalam sa kanya na papasok na sa silid ko para matulog at magpahinga.
Ramdam ko nakasunod ang mga mata niya sa akin pero hindi ko nalang pinansin. Sanay na akong nakakatanggap ng ganitong treatment mula sa iba't ibang lalaki pero baliwala sa akin. Mabilis na lumipas ang oras at linggo. Araw-araw kong kasama si Max at ramdam ko ang espesyal na atensyon na ibinibigay at pinapakita niya sa akin pero nagkunwari akong manhid at walang pakaalam sa paligid ko. Isa-isang pinuntahan ko ang mga lalaking nasa listahang nakuha ko at nakita ko sa CCTV footage na sumunog sa kumbento. Bawat isa sa kanila ay siningil ko ng mahal. Walang awang binura ko sila sa mundo matapos pahirapan ng husto. Nagiiwan din ako ng marka sa mga katawan nila na nagpapaalala sa lahat kung sino ang may kagagawa noon sa kanila. Wala akong itinira kahit isa sa kanila. Para sa akin, dugo kapalit ng dugo at buhay nila ang kabayaran ng ginawa nilang pagsunog noon sa kumbento. What's your next plan, Michelle? Tanong ni Max sa akin habang sakay kami ng kotse niya at mabilis siyang nagmamanehong pabalik ng Maynila.